Yo, yo, yo! What's up? What's up? Good morning! Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Love you! Para sa mga hindi, alam nyo na. Fuck you! Okay, ang papanoorin natin ngayon, ang laban ni Manda Baliw versus Katana. So, little background lang. Si Manda Baliw galing siya sa FRBL. Tapos, pareha silang kilala sa mga unique styles nila ng pagpapatawa. Si Manda Baliw sa mga 1-2 niyang punchlines, mga one-liner niya, tapos si Katana naman sa mga witty, creative jokes niya na may halong technical. Si Katana galing siyang Motus, tapos si Manda Baliw FRBL. Okay, mo yan natin patagalin, panoorin na natin to. Let's go! Choose Similac Game School Yan, for faster alis learning muna every para day. mamaya dire-diretso na. Similac Game School. UFC Overload Sauces. It's all-purpose. Anto na joke. Panalo sa akin. Papahiya kita sa maraming tao. Flat up magigay para sa parating natin laban. Trabaho ng lubusan. Sobrang sipag gagawin kahit di na utusan. Yung gusto sinubukan din ng kalimitasyon. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Katana. Ano bang meron sa'yo? Bakit lagi mo na lang gusto na humot lang ata? Sa agustuhan kong maglakbay dito ng payapa. Hilig po na hintay. Koitos, si Manda Baliw, pinili mo na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, unang barat, Vuelta Balendong 11. Katana. Yo! Yo! Check! Round game! Wala nang intro, sumali to sa Family Feud. Napakabobo mo tang ina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo, ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan. Inagkasya yung 5 sa motorsiklo, wala bang palakpakan dyan? Ganda, ginamit ni Katana yung ano. Sa mga di nakakalam, intro to ni Manda Baliw. Yung sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Bago ako magsimula, wala bang palakpakan dyan. Ganun lagi intro ni Manda Baliw. Ngayon, pinaro din ni Katana. Hoy Bobo! Ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Absent-minded ang puta. Hanggang TV panay kapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo, kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya kay Saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa rosaryo bago i-start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukha naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inad ko to sa Facebook, ginadla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Sinabi ni Katana yun sa past battle niya, parang siya raw yung nagturo sa mga gorilla kung paano gumanto. Tapos ngayon, ginagamit niya ulit yun. Parang pinagmumukha niya na si Manda Baliw yung gorilla na tinuruan niya na gumanto. So, gorilla ka pala, Manda Baliw, ha? Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Lagi ka pang binubuli ng ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan, naging Jabberwockies ka ba? Gago ah. Boss, Rizal ulit, sa Las Piñas.
Mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang naka-move on na naman si Rafian kay Slakwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, kupal. Antipolo, anti-polo. Parang narinig ko na yung joke na yun. Parang matagal na joke na yun sa ano eh. Nakikita ko na yun sa mga Facebook, sa mga ano. Anti-polo. Long sleeves kayo. Ano bang meron si Manda Baliw? Madaming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka ng walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-irihan. Di ka tatanggalin dito ay di ka magpakita ng husay. Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati eh, di ba boss? Diba? Ano pa bang gusto kong patunay? Si Bada nga eh, isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake. Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang. Gorillang may buntot, ganun pagsayan. Dragon Ball reference yun. Si Goku kasi, ano siya eh. Anong bata siya, meron siyang buntot. Tapos yung pag hinila mo, magiging ano siya. Magiging malaking gorilla. Malaking gorilla. Sayan, lakas din nun. Dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit baduy tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano kita papatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Okay, round 1 ni Katana, lakas. Ganun pa rin yung style niya. Nagsimula siya sa jokes. Parang kalahati ng... Yan napapansin ko kay Katana, parang nag-uumpisa siya lagi sa mga, yun yan, sa mga jokes. Tapos sa bandang dulo, yung mga bago siya mag-ender, pinapaulan na niya ng mga seryosong technical na, ano, na mga bars. Ganda rin. Yun nga, kinenkoy niya yung pagiging bobo ni Manda Baliw dun sa Family Feud about sa motor na kasya yung 5. Tapos dito sa bandang huli, in-expose niya rin na yung mga panalo ni Manda Baliw na nanalo siya sa mga mas magagaling naman talaga sa kanya. So parang ini-invalidate ni Katana yung mga panalo ni Manda Baliw. Parang puro luto raw yung mga panalo niya. Kasi natatalo yung mga mas mahuhusay. Yun. Lakas ng round 1 ni Katana. Panoorin natin yung round 1 ni Manda Baliw muna. Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-family feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit pamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Yo! Sa Family Feud ka lang pala matatalo, Mot. Ayop ka. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Ganda, dinagdagan niya yung intro niya. Dati doon lang yun titigil sa ano eh. Sa kaliwa, kanan, likod, harapan, wala bang palakpakan dyan. Ngayon, hinaluan niya pa ng mga konting pakulo. Isa na lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Hoy! Instant ang paan with Skyflex Condensada. Pangit! Hoy! Pangit! Hindi mo malaman kung source ba o asset.
Karen pag nagagalit. JD pag nakagamit. Empoy pag nagdiet. Almoralde pag nag-ahit. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip-top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? Akala ko rin siya yun. Akala ko dati siya yun nung di ko pa kilala si Katana tsaka si Tulala. Si Tulala yun, yung kalaban ni Lip Cram, yung sumikat na pangingengkoy niya. Yung nagsabi na, kalaban ni Lip Cram na nagsabi na, nasa na ba ako? Akala ko dati si Katana tsaka Tulala, iisa lang. Pero si Tulala yun, magkaiba sila. To. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? Guard, may baliw dito. Yun yung huling sabi mo. Pwes, iba yung baliw dito. Sige, magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards parang mga skater sa BGC. Ganda na rin ng mga references ni Manda Baliw ngayon, ha? Baliw na pinakawalan sa Manda. So, na-reference niya yung Mandaluyong na lugar. Tapos yung pangalan niya, Manda Baliw. Tapos yung sa, mahirapan tong gwardya, parang mga skaters ng BGC. So, yun nga. Kasi madalas may mga nag-skating sa BGC. Tapos, sinisita sila ng mga guards. Katana, skater sa BGC. Katana, katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira maligo Inamoy no? Inabot tas inamoy. Sugat. Halatang bihira maligo Oh. Halatang bihira maligo to Oh, sheesh. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Kasi nga Katana ang pangalan niya. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalimat ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Nagpapatawa ka din pero di tayo pareho. Jokes ko diretso. Habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at Jan Leo. Wala nang argumento, ako ang mas perpekto. Alam mo ba, nung una kitang nakita, muntik na kitang sabitan ng sampagita. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Ninyong Satanas. Dinadamay mo sa batil ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Lapastangan ka, Katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa batil ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdedemanda. Nagpapanggap ka ding si Jesus. Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Tangina mo, Gengo. Isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Mumurahin sa dasal. Kago. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ. Ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro, dun mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana, parusahan ka ng Diyos sa mga talk shit na sinabi mo.
Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka o maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Ay, lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa yung kalapati nyo. Multi! Grabe yun. Making sweet memories stick. That's a Lexus moment. Ang gamit mo. Sabay. Kainin ng pusa na lang lumabas sa bibig mo yung talk shit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka o maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord parang sa Mobile Legends? Pwes, damhin mo ganti ng heaven kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulanan niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap. Pagkakaitan ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang Earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Okay, round 1 ni Manda Baliw, okay din. Parehas nilang nagamit yung mga style nila. Para sa akin, mas natawa ako sa mga ni Manda Baliw, sa mga jokes na binitawan niya kaysa kay Katana. Tapos sa technical, may mga technical din na inaano na si Manda. Parang mas nag-iba ng konti yung niya, ng style niya, nagdagdag siya nun yung mga technical nga na mga salita, na mga references, na mga bars. Compared dati na puro mabababaw na jokes lang. Ngayon, mas okay. Tapos kay Katana, ganun pa rin. Lamang si Manda sa jokes, tapos dikit lang sila sa technical, pero lamang si Katana sa technical para sa akin. Pero mas naging effective yung round 1 ni Manda Baliw para sa akin. Dami niyang punchlines, sunod-sunod yung jokes niya. Ayun, dikit lang, pero Manda Baliw ako sa round 1. Panoorin natin round 2. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos. Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Bitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangina yung Bible, dinikit sa titi. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo, alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap ng 1 taon, 4 din kalaban ang sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Bitrom adik. Malala ka talaga, tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Hindi lahat ng may tato adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka, brad. Bonus na lang yung tato mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag, nakakatakot kang tignan, mukha kang haping bayag. Alam ko mukha din akong masama. Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mo ang illegal. Ikaw bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukha kang madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin na Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog.
Panay balait sa muka, yun yung sandata niya eh. Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, di ka nabibigyan ng laban. Yung binibenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Pansin nyo ba? Oo nga naman. Yan yung sinasabi ni ganda ng punto ni Katana dito na si Manda Baliw, yung mga banat niya, pag ibang MC yung nag-spit, yung may itsura yung nag-spit, walang dating. Nagiging effective lang yung mga sinasabi ni Manda Baliw kasi raw pangit siya. Parang Zaito. Yun yung sinasabi ni Katana dito Ka na lumaban. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba mga nakalaban niya? Batang Rebelde, Bitrom, Saki, mga magaling umangel sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila, di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita? Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gano ahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit. Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw yung pinagpalang pangit. Ikaw yung pinagpalang pangit. Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana Galing na. Pag sabihin mo pangit ka, tatawa kami. Pogi ka, tatawa rin kami. Ganyang muka, tinatanggalan kami ng karapatan pumili ng emosyon. Ganda nun. Isa pa. sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana all. Sana all. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam niyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa? Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong mukha. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo mararanasan. Ganda ng round 2 ni Katana. Ang bibigat ng mga binitawan niya rito. In-expose niya yung buong persona ni Manda Baliw sa battle. O yung style niya. yung OA tapos OA magbitaw ng lines, mabababaw yung mga binibitawan niya, mga jokes niya, tapos nananalo pa rin siya. Tapos yun dahil pangit siya, mas effective yung mga sinasabi niya kasi tinatawanan siya, kahit ano sabihin niya, tinatawanan siya ng mga tao. Ganun yung inaano ni Katana. Ganda. Sunod-sunod din yung mga bars niya rito kay Manda Baliw. Yung gusto ko yung yung tinatanggalan ng karapatan mamili ng emosyon. Solid din yun. Tapos yung huli niyang sinabi, yung tag dito, yung hindi mararanasan ni Manda Baliw yung palakpakan dahil sa mga matatalino or mga technical na lines. Doon lang siya makikilala talaga sa pagiging mababaw tapos OA mag-jokes. Panoorin muna natin round 2 ni Manda Baliw. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo akong labanan, pagandahan ng asawa. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko.
Aminado naman ako, tol. Alam mo ano tawag doon? Unpredictable Bible na may bulbol. Yo! Ito pala si Boy Kalkal Facebook, tila manyak sa gilid, tamang silip. Nagtatampo siya kasi sa FB, hindi ko siya inaccept. Wala ka atang isip. Ayaw kitang maging friend. Ew. Kahit sa kalsada, wala kang makikitang magkaibigang baliw. Magkakaaway yan, tanga. Sarap mong hampasin ng kahoy para ma-feel mong ikay aking tinabla. Pero, hindi pa di kita binlock. Hindi ako nagtago. Ikaw nag-lock ng account kasi ayaw mong mahanapan ka ng baho. Sadya ako nakapublic para makita mo. Litrato ng pamilya kong buo, masaganang negosyo, kaibigang solido sa aking sirkulo na kinaiinggitan ng malungkot na taong tulad mo. Sinadya kong hindi ka i-block para makita mo na masaya ang buhay ko. Inggiterong chismoso. Yun ang simple na term. Pero sa kakasilip mo sa akin, sa paligid mo, hindi ka na concerned. Pagkakamali mo, inaccept mo yung dummy account ko. Na may pic ng sexy na girl na isahan kita, boy. Ako yung nag-chat sa'yo ng idol pa confirm. Kaya, kinalkal ko yung Facebook mo. Putang ina mo, ang pangit ng asawa mo. Tamang video okay pa, lakas tama, oh. Oh. Kumakanta ng Pokemon. Kumakanta ng Pokemon si Katana. Okay. Video okay pa, lakas tama, oh. Oh. Lakas tama ang puta, kala mo kaboses mo si Charis? Tanga, mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis. Pero ang mag-snitch, no. Ayoko talaga yung gawin. Oo, ako yung baliw, pero ito yung bukod tanging basura na pinandirihan kong kalkalin. Kaya anong ikaw pinakamabangis? Unggoy ka lang sa aming paningin. Matalino man ang matching, naiisahan din. Kaya sila na makakapagsabi kung sino bang mas hayop sa atin, tol. Kung ikaw nagturo sa gorilya kung paano gumanto, ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Sakto, kasi sa round 1 ni Katana, binring up niya rin yun. Yung pagturo niya sa gorilla kung paano gumanto. Tapos parang ang dating, binabalik ni Manda Baliw ngayon yun. Ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Itong bulol sa R. Itong bulol sa R. Teka lang. Siya yung nabulol eh. Itong bulol sa R. Teka lang. Pinaka-wild ka sa gubat. Kung iisipin, ang hirap. Tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo ah. MC na Giraffe, si Casper yung tinutukoy ni Manda Baliw dito. Tinalo ni Casper to si Katana sa Motus. Kapawak, tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo ah. Sa kapawakan pa nga. Ang cringy mo mag-spit. Hindi ka cute porket nagbe-baby talk ka. Pasensya na kayo, patubo pa lang yung baby tit. Yan na pa pala. Hilig kasi sa lollipop. Siya lang daw gumawa ng pustiso niya, hinulma sa polytop. Sabi mo, kuya mo si Harlem, nakakagulat. Hindi ka pango, parehas lang kayong may problema sa pangungusap. Si Harlem, kung tawagin Poseidon, Diyos ng karagatan. Ikaw, tanginang yan, Bisayang Aquaman. Niyayabangan niya mga kapwa MCs niya na meron siyang 100,000 views, pambihira. Baka pag nag-million views ka na, angasan mo na din, pati nanay mo ha. Hindi ka na mautusan bumili ng mantika. Kung i-convert yan sa pera, mahina ang kita, excuse. Good news, makakatikim ka sa akin ng grabing views. Kaso abuse, ika nga ni Glock, mayayabang lang ang mahilig magbilang. Ako, kailan mo nakitang niyabang million views ko? Ngayon pa lang. Kala niya siguro 100k views, ganun na yung trending. Feeling niya siguro sikat na siya. Wala kang guestings. Huling nag-invite sa'yo, lending. Ang pinupunto ko sa tinatalakay natin ay yung pinagmamalaki mo, maliit na bagay lang sa akin. Baka ako pa magbigay ng views sa'yo, kahiya ka. Nagmistula akong mandirigma, ako pa nagdala sa katana.
Pero sa kanila, pinakamahusay yan. Ayos, ginalingan. Siya yung GOAT dun sa liga nilang yung Venue Talahiban. Hirap nung pag malaki, idol. Biruin nyo ha, hip-hop event tapos yung... Ito putang ina ka. Hip-hop event tapos yung premyo niya bilang champ, black shoes na pang high school. Ang ina mo ka. Itong katana may bungi kasi nung hinulma ka, malambot mga material na gamit. Let's say, pinanday pagkakatana mo sa liga kung saan may hina ang kasali. Baka pag tinagato sa matigas, ito'y mabali. Hindi puro ang damage nitong espada kasi hindi matibay pagkakayari. Yari. Okay, round 2. Round 2 ni Manda, okay pa rin. Ang dami niya pa ring punchlines. Kung tutusin, mas lamang talaga siya sa punchlines dito kay Katana dahil nga doon sa style niya na one-liner, 1-2-1-2. Pero mas tumatak sa akin yung punto tsaka yung bars ni Katana nung round 2 niya. So, kung round 1 nila pareho, mas bumakat sa akin yung mga jokes ni Manda. Dito sa round 2, mas tumatak talaga sa akin yung ano ni Katana naman, yung mga bars niya. Yun, gusto ko pa rin yung in-expose niya yung style ni Manda Baliw. Kasi Manda Baliw, dito sa round 2, medyo lumaylay din siya ng konti. Nagbitaw siya ng mga konting generic na jokes. Yun nga, yun sa pag ano ni Katana, pag-pronounce niya ng R. Yun. Medyo marami na kasing gumagamit ng ganong angle eh. Yun yung laging pang-asar kay Katana tsaka dun sa kila Harlem. So para sa akin, round 1, Manda Baliw. Round 2, Katana. Sa round 3 tayo magkakaalaman. Yan natin round 3. Yo, game. Alam mo naman natin kada laban ni Manda Baliw, di mawawala yung knockout angle, di ba? Matik yan na nakalatag. Pero pinaka-solid pa din yung laban niya kay Jonas nung binisto siya, ang classic niya magpaliwanag. Paano kita nanakawan? Di naman ako masyadong nanonood ng mga battle. Biglang di nanonood, ang galing. Sa lawak ng rap battle, yung pagkakaparehas, nangyayari talaga yon. Ulol, titi mo may asin. Wag nga Amanda. Sino nagsabi nito? Pinagjajakulan mo yung sarili mong puwet sa salamin. Eto. Tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa mukha para di mo na ulitin. Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pag nanakaw, ayaw mo din tumigil. Nalaspag na lang yung rebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan pero gusto mo din yung pag nanakaw mo walang kaso. Ang lala mo. Ang lala mo, magnanakaw, bobo, abusadong pangit. Tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka? Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat. Alam naman nating di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tulamong putik ka. Baliw-baliwan ka lang. Monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay. Ganda. Sa mga di nakakalam kasi yung laban ni Jonas siya ni Manda Baliw sa Kumu. Sa Kumu yata yun. O sa Sunugan sa Kumu. Si Jonas, in-expose din si Manda Baliw kasi mga ninakaw daw na linya si Manda Baliw kay Jonas. Round 2 yata yun ni Jonas, nakalimutan ko na. Or round 3. Pero round 2 yata yun. Dami niyang ninakaw kay Jonas nung na lines or mga jokes. Sa kanta pa ni Jonas yata mismo yun. Siya nagnakaw. Pero yun, panoorin nyo. Maganda rin yung lap trip din yung laban na yun. Ay, ng jokes ng kapwa, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa, MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo!
Dalian mo! Di ba baliw ka? Mas ibang saksak na tulando! Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano! Paliguan ng gasolina ang bangkay! Wala nang makikinabang sa'yo, boy! At total di naman ako makain ng mahina, dyan na lang kita papalamon sa apoy! Tuloy lang ang sunog! Nakala mo nagpapagulong ako! Anong tinitingin-tingin mo sa kanila, gago? Wala dyan tutulong sa'yo! Last nun, grabe, hindi ka lang kung freestyle yun or talagang nakasulat yun kay Katana. Paano no kung hindi tumitingin si Manda sa crowd? Anong tinitingin-tingin mo sa kanila, walang tutulong sa'yo? Habang pinapatay siya sa mga linya ni Katana, last nun. Nakain ng mahina, dyan na lang kita papalamon sa apoy! Tuloy lang ang sunog! Nakala mo nagpapagulong ako! Anong tinitingin-tingin mo sa kanila, gago? Wala dyan tutulong sa'yo! Galing ka na sa jokes mo? Ako nga, hindi talaga ako medyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya kong gawin, isali mo akong isa buhay. Pero hindi next year. Sa finals mo ako isali. Di ko na patatagalin to. Kung sinong manalo sa semis mamaya sa finals, maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha? Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total, ikaw lang gumagawa nun. Binigay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Ganda na naman ang round 3 ni Katana rito. Yun, solid yun talaga yung yung habang pinapatay niya si Manda. Sakto tumitingin si Manda sa crowd. Anong tinitingin-tingin mo, walang tutulong sa'yo. Ganda nun. Kahit konti lang yung mga punchlines dito ni Katana, ang bibigat eh. Tapos yung angle ng mga napipili niya, pasok din eh. Ito yung sa round 3, yung nakaw angle. Kasi nga, ang dami ng mga ninakaw na lines nito ni Manda. Ayun, tapos in-expose niya na naman yung pagnakaw ni Manda. Panoorin natin yung round 3 ni Manda Baliw. Okay pa? Yo! Nakaw Angels, tol. Gas-gas na pantira. Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masolve sa papuri. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala, magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. Dati kasi talagang inaabangan to si Manda Baliw. Crowd favorite siya eh. Tapos, basta sa FRBL pa lang. Tapos sa sunugan. Tapos, dyan sa flip top, yung mga una niyang laban, puro classic agad. Pero, nung tumagal-tagal, ayun yan, dami nagsasabi, mga luto yung laban niya. Kinukupal-kupal na rin siya sa comment. Kasi nga, umuso rin kasi yung mga antics niya, yung pang-distract. Kaya hindi masyado natripan ng mga tao. Paling ka na rin sa comment. At kayo naman, huwag niyong kabilibantong panggap na Diyos. Nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible, kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple, pinapaniwala tayo sa maling opinion. Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon, wag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan, yung mga leader ng simbahan. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol.
may demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining, lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso, nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang Tuwing na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala nang pakiramdam? Oo, wala akong kabatch. Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle, yun ang OG. Old school comedy ko ay classic, mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa din manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa'yo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala din ganong bars, purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, #1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo kong fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. Okay, round 3 ni Manda. Okay lang. Ganda pa rin. Pero para sa akin, pinakamalakas niyang round yung round 1. Si Manda Baliw, meron siya mga generic jokes talaga para sa akin Yung kay Kibuloy, yung tawag dito, yung light itsura niya na style kay Katana. Tapos yung words sword na inano niya, nilaro niya, parang para sa akin mababaw siya Tapos ano pa ba? Pero overall maganda pa rin. Nag-selfie bars lang din dito si Manda na tingin ko hindi ganoon ka effective sa battle kasi hindi kay Katana yung tama. Para sa akin mas umano pa rin, mas nangibabaw pa rin yung round 3 ni Katana rito. So para sa akin panalo rito si Katana. So round 1 Manda Baliw, round 2 tsaka 3 kay Katana ako. Pero hindi naman ganun kalayo yung nilamang ni Katana. Halos dikit lang din. Mas na-appreciate ko lang siguro yung kung paano humanap ng angle si Katana tsaka kung paano siya mag-construct ng mga rounds. So yun yung sa akin. Yun yung nagpanalo kay Katana para sa akin. Panoorin natin sino panalo. Versus Katana, magigay sa pambeses para sa kanilang pareho. Boto ng Murado, 4-1, magigay para kay Katana. Congrats kay Katana. Pero yun, di naman siya tournament battle Pinaglaban lang talaga yung dalawang komedyante na to. It's sulit naman to, lalo na kung live siguro, no? Ayun, congrats sa dalawa. Tsaka kay Katana, abangan pa natin ang mga susunod na laban. Let's go! Paalam!